Mission song. Tayo kung nakit na kayo. Paki-flash yung lyrics. Pero yan yung play na. Living close to me, hold me far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Promises fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus is. Planted in the Bible, focus on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunders will be sounding. Here comes the King of Kings. He deserves the glory, majesty, and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain, and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, preaching for the world to see. He's the great I am, He is Lord of lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, if only we remain. Grounded in the Bible, focus on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here comes the King of Kings. He deserves the glory, majesty, and power. What a joyful day that will be. Running in the Bible, focus on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes the King of Kings. He deserves the glory, majesty, and power. What a joyful day that will be. Tayo po'y manalangin bilang Diyos ang Panginoon sa lahat, sa inyong pagkakas sa amin at sa mundo, minata, kami po ay atin dito sa inyong mga samahan at sa inyong mga sa inyong mawain ang pagkakas sa amin at patuloy na pagkakasin sa inyong pananampalataya at mga pagkakasin na aming pag-aaral na isang kabuhanan namin. Wala na yung sumunod sa inyong paglakat ng Panginoon, maging inspirasyon siya sa amin, matatag sa amin. Ingatan, gagawin ng Espiritu, samahan kami na sa susunod na service ko.
bahagi ay gabayan sila. Maging banal po ang mga nananahan sa pataas ko na patawad na nagawa namin ng kukunan ng kasala sa pamamagitan ng kapatid na si Jesus. Amen. Kaso mainit. Maingay dyan. Okay na. Hindi ka nagbubunot dito. Kasi doon binubunot namin. Doon naligbod. Siguro na tsaba. Happy Sabbath Church. Si ano? Habang ang iba sa atin ay naghahanap ng kanilang mahuhuan, ako po ay magsishare ng konting story. Ako po ay high school, mga kapatid. Ako po ay may ninakawan ng balik na aking nobya naman. And after that moment, mga kapatid, day after, siya ay nakapaghiwalay sa akin. And every time na kami nakikita ako, pinakayo ko. Kasi nahihiya ako sa ginawa ko. I'm ashamed of what I did. Even after college na kami, I'm not an Adventist yet that time, mga kapatid. Pero tuloy nakikita ko yun dyan sa labas. Talagang iyang-iya ako sa ginawa ko sa kanya. Nakayoko ako, mga kapatid. Why am I sharing this? Kasi in the last days, mga kapatid, there will be people na mahihiyang makita ang ating Panginoon. And who are those people? According to Revelation chapter 6, they are the kings of the earth, the great ones, the generals, the rich, everyone, free and slave. They hid themselves on the caves just because they witnessed the glory of the Lamb of God. Imagine, hiyang-hiya sila. And why? Bakit kaya? Because they did not know. They did not connected with the Creator. Sabi sa Desire of Ages, mga kapatid, prayer is the opening of our heart to our God as a friend. So if we want to know God, mga kapatid, if we don't want to be in that situation na kapag dumating ang Panginoon, tayo ay mahihiya. Na parang tayong mga ipis. Ano yung ipis, mga kapatid? Na kapag binuksan niya yung cabinet, magliliparan sa liwanag kasi natakot na takot sila. If we don't want that to happen to ourselves, mga kapatid, we have to know how to pray. And if we learn how to pray, we have to learn to become a prayer warrior. Praise the Lord for our lesson this morning. Tayo po ay dadako na sa ating announcement. Again, welcome po sa ating mga first-time visitors. Kung meron man, we're happy that you're here worshiping with us sa CAA. Ayan, natapos na po yung ating Vacation Bible Experience. Ano po, salamat sa mga care groups na nag-sponsor ng mga pagkain. At mamaya, meron po tayong graduation. Ano po, ito po ay hapon. So if you're here today, if you're here right now, might as well be present later this afternoon, mga kapatid. Next slide, Brother Sam. Patuloy pa rin po namin yung ini-invite for our midweek and our Vesper worship service. Tayo po ay nag-i-start na around 7:30 ng gabi, every Wednesday and every Friday night. Next po sa ating announcement is yung patuloy nating routine. Ito po ay routine ng mga kapatid kasi ito ay daily. Yung ating daily morning devotional. Ito po ng lesson namin kanina. We reflected on Luke chapter, 24. Ano po, the resurrection of Christ. Ano po, if you're a person who loves to wake up early in the morning, ano po, might as well join us. This is just 30 minutes to 1 hour maximum devotional.
At patuloy pa rin po namin in-encourage ang bawat isa na suportahan yung ating church planting project na may pamagat na Alcansya Project. Again, yung mga proceeds nito mga kapatid ay gagamitin natin for our church planting dyan sa Green Valley. Again, if nahihiya kayo kay Kuya Ray, na humingi ng Alcansya, pwede kayong maglagay na lang sa inyong mga tithes and offering envelope. Ng pledges. Lagay nyo lang Alcansya or Green Valley. Pwede po yan, understandable na po yan. Let's go, Brother Sam. Tayo po ay magkakaroon ng special offering later. Kung kayo po ay binalas ng Panginoon, yun po yung video na yan. Yan po yung sitwasyon ng Tramo SDA Church every time na umuulan. Sila po ay binabaha sa loob. Mga kapatid, imagine ninyo yung tahanan ng ating Panginoon ay binabaha sa loob. Ano po? Ganyan. Kaya sila po ay kumakatok sa atin. Ano po? Na kung kayo po ay biniless ng Panginoon, kung gusto niyo pong tumulong sa pagpapatayo or renovation ng Tramo SDA Church, pwede po kayo maglagay sa inyong mga tithes and offering envelope. Lagay niyo lang Tramo. And that's understandable na po. And by the way, speaking of Tramo, yung ating mga women's po pala, sila po ay may cause. Sila po ay kumakanta sa ibang mga churches para po makahingi din po ng donation sa church planting or sa church renovation ng Tramo. Purihin po ang Panginoon sa service ng ating mga women's. At again, yung AC po natin, summer na po, so mataas na po yung kuryente. Na-receive niyo naman yung mga Meralco bill, medyo mataas ng konti, mga kapatid. Ganun din naman ang ating church. So, malamig ngayon, alam ko, nararamdaman niyo naman, di kayo pinapawisan. If you want to continue experiencing that, mga kapatid, kayo po ay na-encourage ng ating church congregation na maglagay po ng pledges sa ating AC. Ganun din naman po sa Dorcas. Kaya po na ako na sa prayer request and thanks na ikakakanood ng ating Elder Melfred. Meron po tayo mga papel sa likod mga kapatid sa mga first time visitors. Kung kayo po yung mga special request and thanks, pwede po kayo magsulat ng inyong panalangin dyan sa papel sa likod. At lapit lang po kayo dito, ipapanalangin po tayo ng ating elder. Yung mga may part po pala for our Divine Worship Service, pwede po kayo pumunta sa likod. Mga kapatid, meron pa po? Marami po yung iba nandun na po sa list natin tuwing morning. No? Napakahaba po ng listahan doon ng ating pong intercessory prayer. So, kung meron pa po ay nais po rin yung ilapit po rin yung mga kapatid. Kung wala na po, nalayahan po kayo na tayo ay manalangin. Mabuting Diyos at manalangin Panginoon, papasalamat po kami sa pagkakataon na amin pong ilalapit sa inyo ang mga kapatid na may kahilingan at nagnanais Panginoon sa inyong banal na kalooban ay tanggapin po nila ang inyong pong katugunan at pagpapala sa kanilang pong mga kahilingan ito. Kasama po ng kanilang pagpapasalamat. Ngayon po Panginoon ang panalangin para po sa kapatid na Salvacion de Matera na
panalangin ay makauwi na ng Pilipinas, Panginoon, na makasama ang kanyang pong pamilya. Dalangin po namin, Panginoon, sa inyo pong itinakdang panahon, gayon din, Panginoon, sa pinansyal na pangailangan para sa transportation, Panginoon, na po po, na inyong pong dinidinig ang kanilang panalangin, at sang-ayon sa inyong kalooban at itinakdang panahon, Panginoon, inyo po itong tutugunin. Kaya naman, salamat, Panginoon, na inyo pong itinig ang kanyang panalangin. Ngayon din po, Ama, ang aming panalangin po para kay Sister Letty sa kanyang pong inaasahan na livelihood program po ng Dolly. Na kung saan, Panginoon, na makakatulong po sa kanyang pong kabuhayan. Kapatid mo po ang pinagkukunan ng aming kapatid na ito, si Nanay Letty, na kanyang pong pang-araw-araw na pangailangan. Bagaman, Panginoon, siya po ay umaasa sa inyo, siya rin po ay gumagawa, at alam po namin na kayo, Panginoong Diyos, ang magkakagawin sa Kanya ng mga bagay na kanyang pangailangan ito. So, ayon po, Panginoon, sa inyong kalooban, ay inyo pong tutugunin ang panalangin po ni Nanay Letty. Pwede po, Ama, aming pagpapasalamat ng mga kapatid na sina Army at Isabela Rocamora, na kung saan, Panginoon, sila po ay nagkaroon na ng pribilehyo na sila ay maging mga citizen ng bansang Australia, Panginoon. Salamat o Diyos sa inyong pong pagpapala sa kanila. Sa gayon, Panginoon, sila po ay lalo mo pa rin pagpapalain sa lugar na banyagang bansa, kung saan, Panginoon, sila din po ay inyong pong gagamitin na maging liwanag sa lugar na iyon. Panginoon, salamat po sa inyong pong kabutihan sa pagtupod ng lahat ng panalangin ito. Ito po ay amin ng sinampalatayanan at ng mga kapatid na inyo pong dininig at tinugon ang aming panalangin. Sapagkat ito'y nihiling po namin, alang-alang po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Thank you, Brother Melfred. Pahabol po pala sa announcement, mga kapatid. This coming May 23, anniversary po ng ating church. Ano po? So kung kayo po ay nandito, we're happy to be here. Ano? Dito na po tayo mag-celebrate ng Sabbath. At tayo po ay sama-sama na mag-celebrate ng ating anniversary. Yun lamang po at happy Sabbath. Like this. Lumapit tayo sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa kanya ng mga awit ng pagpupuri. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos. Let us sing Fairest Lord Jesus, hymn number 131, 131. Fairest Lord Jesus, ruler of all nature, O love of God and man the Son.
Savior, Lord of the nations, Son of God and Son of Man. Glory and honor, praise, adoration, now and forevermore be thine. Isang mapagpalang araw po ng Sabat sa ating lahat mga kapatid. Happy Sabat po. Binabati ko rin po ang ating mga taga-subaybay ng ating FB Live ng isang Happy Sabat. Sa umagang ito mga kapatid, tayo po ay nagagalak na tayo po ay narito sa kanyang bahay-sambahan at wag po kayong mag-alala ay malamig po sa labas mainit. Kaya po atin pong pasalamatan ang Panginoong Diyos sa araw na ito na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na isang araw po ng pagsamba. Sa umagang ito mga kapatid, tayo po ay binayayaan ng isang tagapagsalita, isang mother. Tama po na ang kanya pong panahon ngayon ay patungkol po sa ating ginagawang BBX at ganun din po sa mga mother na rin po. Siya po ay mabuting mother at binayayaan ng 3 anak, isang lalaki at 2 babae. Siya po ay isang guro ng ating public high school dito sa Las Piñas. At siya po ay batch 3, graduate ng ICD. Siya rin po ay ang ating head literature evangelist dito sa ating CE Church. At ang ating tagapagsalita ngayong umaga ay si Mary Ann Marsan. So, sa ating pong kalagitnaan ng ating pagsamba mga kapatid, nawa ang ating puso't isipan ay ituon lamang natin sa pakikinig ng mga banal na salita ng ating Panginoon. Bago ako umupo, nais ko pong basahin sa inyo ang nakasulat dito sa mga awit. Awit 106, ang talata po ay 1. Ganito ang sinasabi, purihin ang Panginoon o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nanatili magpakailanman. Pagpalain po ang mga talatang ito. Holy, 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 shall we all kneel?
We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Oh, may this our sweet peace afford, and deeper faith instill. Praise for thy wondrous love, that till this sacred day, a sign that all may understand, we own thy sovereign sway. And with a white robe throng upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. O dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, kabutihan, Panginoon. Sa araw na ito ay kami po ay nananalangin na buksan ang aming mga puso't isipan, Panginoon, upang ang mensahe na ipapadala po ninyo ay tumanim sa puso't isipan ng bawat isa. Hinihiling ko rin po, Panginoon, na sa kabila ng aking mga pagkukulang, Panginoon, at mga weaknesses ay patuloy niyo po akong ginagamit. Na sana, Panginoon, sa araw na ito, ang Holy Spirit po, Panginoon, ang manahan sa aking mga puso at sa mga bibig po, at sa mga salitang aking bibitawan, Panginoon. Tanging ang mensahe niyo lamang po ang ibibigkas ng aking mga bibig, Panginoon. At itago po ninyo ako sa inyong likuran. Ikaw po ang itataas sa araw na ito at hindi po ako. Ito po ang aking hiling. Dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. For our hymn of adoration, let us sing The Lord in Zion Reigneth, hymn number 11. The Lord in Zion reigneth, let all the world rejoice, and come before his throne of grace with tuneful heart and voice. The Lord in Zion reigneth, and there his praise shall ring. To him shall princes bend the knee, and kings their glory bring. The Lord in Zion reigneth, and who so great as he? The depths of our Lord in his hands, he rules the mighty sea. Oh, crown his name with honor, and let his standard wave, till distant arms beyond the deep shall on his part to save. The Lord in Zion reigneth, these hearts to him belong. Oh, enter now his temple gates, and fill his courts with song. Beneath his royal banner, let every creature fall. Exalt the King of heaven and earth, and crown him Lord of all. Kung meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po akong magbasa sa Kawikaan or Proverbs 20 verse 6. Ang sabi po dito ay, sanayin mo
Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Tayo po'y lumod. There is a place where Jesus pleads for our salvation intercedes, that we by grace our sin defeat. Let us draw near the mercy seat. There on the wings of prayer we soar. Earthly cares disturb no more. From near and far, by faith we meet and come before the mercy seat. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat po sa araw na ito na ginabayan niyo kami sa araw ng Sabat. At salamat po at binigyan niyo po kami ng magandang panahon. At kami po ay nakapagsamba. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga magulang na meron pong mga mabibigat na problema sa kanila pong mga family. Itago po niyo sila, Panginoon, sa inyo pong likuran upang lahat ng kanilang mga desisyon at mga gagawin ay lahat ng ito ay sumang-ayon sa inyo, Panginoon. At bigyan niyo po sila, Panginoon, ng mahabang pasensya para sa kanilang mga anak upang matulungan po nila yung mga anak po nila na mas mapalapit po sa inyo, Panginoon. At aking pong ipinapanalangin din sa inyo, Lord, ang aming pong speaker ngayon. Gabayan niyo po siya at bigyan niyo po siya ng karunungan at tanggalin niyo po ang kaba sa kanyang puso at naway lahat ng kanyang sasabihin ay magmumula ito sa inyo. Kapalit ito ang aking pagpapatawad. In Jesus' name, Amen. For thou who hearest every heartfelt prayer, with thy rich grace, Lord, all our hearts prepare. Thou art our life, thou art our love and light. Oh, let this Sabbath hour with thee be bright. Amen. Bago po natin ilagay sa ating harapan ang ating mga handog ka po, ay may ilalahad po ako tungkol sa
handog para tulong sa kalamidad at tagutom. Ito ay pinapangunahan ng ADRA. Ang ADRA ay isang humanitarian agency na pinapangunahan po ng grupo ng mga Adventista. At sila ang mga first responder na tumutugon, lalo na sa mga kalamidad na nangyayari sa kapaligiran. At katulad na nangyayari sa Nepal, na kung saan ay 9,000 ang mga nasawi at 22,000 ang mga nasugatan. At si Simon at si Julian ay isa sa mga tinawagan ng ADRA upang tumulong sa kanila sa bansang Nepal. Dahil sa kahirapan sa nangyari sa bansang iyon, lubhang naapektuhan itong si Simon. At minsan, nung gabing iyon, nang sila ay nag-uusap, ay naglahad ng kahirapan sa kanyang damdamin itong si Simon, sa kanyang kaibigan na si Julian. At sinabi, labis na paghihirap sa paligid nila at ipinagtapat kung gaano siya kawalang magawa. Kaya bumaling si Simon sa kanyang kaibigan. Ang sabi naman ni Julian sa kanya, kapag nakapagtanto natin na hindi na natin matutulungan ang bawat taong nangangailangan, kailangan natin gawin para sa isa ang nais natin gawin para sa lahat. So, ito ay katanungan para sa ating lahat. Nais mo bang tulungan ang lahat ng apektado ng mga kasakuna, tagutom at mga digmaan sa buong mundo? Hindi mo ba ito magagawa na mag-isa? Wala sa atin ang makakagawa nito. Ngunit maaari mong gawin para sa isa ang nais mong gawin para sa lahat. So, ito po ang panawagan. Ang sistema ng ikapu at mga handog ng Seventh-day Adventist Church ay isang mabisang paraan para makisa tayo sa pandaigdigang misyon ng Diyos. Kung nag-iisa ang ating mga regalo, kung nag-iisa ang ating mga regalo at maaaring hindi mukhang malaki, ngunit pag ito'y pinagsama-sama, binabago natin ang mga buhay ng bawat isa sa buong mundo. So, maaari na po natin dalhin ang ating mga handog at ikapu.
Praise God, from whom all blessings flow. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po'y manalangin. Opo, mahal na Panginoon, sa kabila ng mga paghihirap na aming nararanasan sa aming buhay, sa mga trahedya na nasa kapaligiran, sa buong mundo, ay patuloy pa rin namin nararanasan ang inyong pag-ibig, ang inyong walang sawang pagkalinga sa amin, aming taos-pusong pasasalamat sa inyo at patuloy namin na hinihiling na inyong basbas upang ito'y magamit lalo na sa mga nangangailangan. At lahat ng ito ay aming hinihiling kasama at kalapit na sa mga kapat Day star shine down on me, let your love shine through me in the night. Lord, I see I was a dying, haunted by the master of disease.
Then I see you standing near me, Lord, shining with compassion in your eyes. I pray the stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door. Let your word speak to me. Show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. I pray the stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. The stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. The stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Happy Sabbath mga kapatid. Salamat sa nagkaloob sa atin ng awitin. Napaka-buti ng Panginoon sa atin, no? Na sana maranasan natin na kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok o challenges, no? Let the love shines us, no? Yung pag-ibig ng Panginoon nawa ay ating maranasan. Mga kapatid, nais ko po sa araw na ito ay akin muna po ang inyong mata at tenga at nawa po ay wag po muna nating tignan ang ating mga cellphone. At nawa ang mensahe po ng Panginoon ay maiwan po sa atin. Ito po ay lalo na po sa ating mga magulang at kabataan. Actually, mga kapatid, may dalawang topic akong pinagpipilian. Since na isa po ako or bahagi po ako ng VVX, so may mga daily call po kami at napakaganda rin po naman ng mensahe po ng stories na ibinibigay po sa VVX. And then sabi ko maganda rin to na ibigay din na message sa ating lahat, sa ating mga kapatid. Ngunit pinakinggan ko po yung mensahe ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, since na sineselebrate ang Mother's Day, no? At at the same time, ako din po ay part ng BBX, isang ina at isang guro, no? Mayroon din po akong responsibility hindi lamang sa aking pamilya maging sa aking community, no? Na magbigay ng mensahe para magkaroon ng isang tahanan na puno ng pag-ibig at kapayapaan. Kaya sa araw na ito mga kapatid, no? Sana ay wala munang aantukin, especially sa mga parents, no? At ito rin po ay magbibigay ng reflections, no? Hindi lamang sa akin, maging sa ating lahat, no? Na mga magulang at magiging magulang sa hinaharap. Mga kapatid, actually, sana mga kapatid, no? Wala po sa aking magagalit, no? After this message, no? Kasi ang message na to ay punong-puno ng nakaka-relate po ang mga magulang. Actually, nung binasa ko po ito as a parent po ay maraming guiltiness, no? Na pumapasok. Actually po, parang sabi ko, parang hindi po ako
karapat-dapat na magbigay ng mensahe dahil hindi po ako perfect mother, no? Pero sa tulong at biyaya ng Panginoon, naiiyak talaga ako pagdating sa mother, no? Pero sa tulong at biyaya ng Panginoon, hinihiling ko na i-deliver ko ng maayos at buong-buo ang mensahe. Okay, so ang title ko po ay Shaping Young Hearts for Jesus. So ang key text natin ay na matatagpuan sa Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. No? Dito po iikot yung ating lessons. Actually po mga kapatid, ako ay talaga nagpapasalamat sa Panginoon. Although na marami po akong weaknesses, ay patuloy akong ginagamit. At sa paggamit ng Panginoon ay lalo lumalago ang aking spiritual na connection sa Panginoon. At bawat mensahe po na ibinibigay sa akin ng Panginoon ay pinag-aaralan ko pang maigi. At para po ito ay maisabuhay din. Mga kapatid, may nais po muna akong ipanood sa inyo na video. Bago po ako magsimula, ito ay maikli lamang. Ay, walang sound. Saan mga kapatid, si Deborah L. Tillman ay kilala bilang international speaker at siya ay isang coach no, for positive parenting. Mga kapatid, naintindihan po ninyo yung video. Sino po yung guilty rito na ang cellphone po ay ibinibigay sa ating mga anak, especially kapag busy tayo? Lalo na sa mga batang 0 to 5. Yes, 0 to 5. Sino po? Ayan, no? Guilty talaga tayo lahat, no? Lalo na kapag tayo ay may ginagawa, binibigay talaga natin yung cellphone para yung bata doon manunood. Pero actually, no? Gaya na pinakita ko sa inyo, ang technology ay maraming positive na advantages, no? Pero kapag hindi po naging matalino yung paggamit po natin, ay mas malala po yung kanyang impact, no, sa mga taong gumagamit nito. Katulad po sa video na ipinakita ko sa inyo, no, na nasabi, ang brain daw natin may neuron, no, para siya yung nagbibigay ng message, no. For instance, alam mong mainit yung kaldero, syempre hindi mo hawakan kasi alam mong siya yung nagbibigay ng signal. Once na nahawakan mo yung mainit na kaldero, so siya yung nagbibigay ng signal na mainit yun, kaya aalisin mo ang kamay, no. So, sabi nga, more than 86 billion yata yung neuron ng brain natin, no? So, kaya kapag iba't ibang mensahe, siya yung nagbibigay ng actions, ng dapat na actions natin doon sa message na ibinigay niya. So, nakakalungkot, no?
doon sa video na ipinakita na sabi daw, ang cellphone, minsan parang inaalibay natin, educational naman yung pinapanood ko ng anak ko. Dito natututo silang mag-ABC, no? Pero sabi gaya na nabanggit, no, yung pinapanood daw ng bata, hindi lang yung mata ang naapektuhan, even the brain. Kaya daw nagiging result, isa sa mga nagiging dahilan, kaya ang mga bata, ang generations po daw nila, ay malikli ang pasensya. No? Hindi sila katulad ng ibang bata na kayang mag-antay. Sila kagad kapag may ginusto, kailangan mo kagad ibigay. Kasi gaya na nabanggit, kasi binigyan nyo ng cellphone, you program the brain. No, na ganun sila. Kasi 'di ba, kapag ang message mabagal din yung delivery, no? Pero kapag mabilis daw, parang yung neuron ng brain ng mga anak natin ay para siya nagwa-wire. Kaya that is the reason kung bakit po maikli ang pasensya po ng ating mga anak. So, sabi, sa panahon ngayon, no, mga kapatid, no, hindi na matapos-tapos ang problema, mga gera, pagputok ng bulkan, iba't ibang problema, no, ang hinaharap natin, no. Although now we're not affected, no, sa mga gera o sa pagputok ng bulkan, pero may impact 'yan, no, sa ating pamumuhay, no, kasi nagtataas ang mga presyo ng bilihin, ayan. So, sa politics, no, nakaka-stress na manood ng TV kasi the last time, no, yung mga malay-maleta, awayan, no, ng mga impeachment, etc. At tungkol sa economy, no, yung mga pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero mga kapatid, sabi daw, ang battlefield daw ay hindi daw diyan sa economy or sa politics, kundi, no, sa puso daw. Ang tunay na laban daw ay laban sa puso ng ating mga anak. No, kasi sabi daw, lahat ng bata, no, sa ating tahanan ay hinuhubog yan. No? May humuhubog dyan. No? Kung hindi tayo, ang social media ang huhubog dyan. Ang friends nila, ang mga taong nakakasalamuhan nila, yung mga lagi nilang kasama, ang mga pinapanood nila, at even the culture. So, yung kung mapapansin natin, no, yung nagbabago, sabi daw, pag hindi daw tayong mga magulang ang huhubog sa ating mga anak, ang mga bagay na yan ang huhubog. Ang social media, paano hinuhubog ng social media ang mga ating mga anak, ang kaisipan ng ating mga anak, no, sa TikTok na pinapanood nila. Marami doon ako nakikita na hindi ko gusto. For instance, kasi parang nanonormalize na parang yung pagsuway sa magulang o kaya pag umiyak ang bata, ibibigay kagad yung cellphone. No? O kaya pagpaprank sa isa't isa. No? So, yung friends din sa mga kaibigan ng mga anak natin, no? Kapag ang mga kaibigan ng anak natin ay mahilig magsabi ng mga bad words, no? O kaya mahilig maglakwatsa, asahan na po natin ang mga anak natin ay maaaring maging ganon din. Entertainment, yung mga pinapanood ng mga anak natin. Alam pa ba natin kung ano mga pinapanood ng mga anak natin? Hatang kultura, no? Yung pinaka-common, no? Kung ano yung magpapasaya, gawin mo. No? Follow your heart. Kung ano yung magpapasaya sa'yo, sundin mo. Yan yung mga kadalasan naririnig natin sa mga kabataan. So, and the reality is this, the world is not neutral, it is actually disciplining our children every single day. You may not notice it immediately, but slowly values are changing. So mga kapatid, gaya na nabanggit ko, kung hindi tayo mga magulang, ang uhubog sa ating mga anak, hindi natin napapansin na unti-unti na pala yung values ng ating mga anak na dating masunurin, na dating mapagmahal, na dating magalang, ay unti-unti po itong nagbabago. Na-adapt po nila yung mga bagay na kung ano yung naghubog sa kanila. Yung language, yung pananalita ng mga anak natin na dati may po at opo, may paggalang at pagmamahal. Pero ngayon, parang kung kausapin na lang tayo ng mga anak natin ay parang mas matanda pa sila sa atin. Desires are changing. Yung dati, ang gusto ng anak ninyo magstay sa bahay, makasama ka, makatabi ka. Pero darating ang time, no, magugulat ka na lang. Ayaw nang sumama ng inyong mga anak sa inyo, ayaw ka nang katabi, at ayaw na rin umuwi, no? Meron na naglalakwatsa pa bago umuwi galing sa paaralan.
And one day, isa na lang, matatanong lang na natin, no? Darating ang panahon, tatanungin na lang natin ang sarili natin, saan tayo nagkamali, no? Ano yung pagkukulang natin? Pero sabi, hindi po yan ang tamang tanong, no? Ang dapat tanungin daw natin, kung sino yung humubog sa ating mga anak. Nagawa ba natin yung part natin as a parent? O dahil sa kabisihan, no? Yung cellphone na ang nagiging yaya. No? Cellphone na ang nagiging yaya ng ating mga anak. Na dapat tayo ay nag-aalaga. No, doon nabanggit ni Erickson, no? Ni Deborah, na doon sa pinood natin, yung Erickson's Law, yung trust versus mistrust, no? Yung mga teachers alam to, no? Yung isa tong psychosocial theory, no, sa child development, wherein nasabi doon na from 0 to 16 pa lang ng bata, no, nadidevelop na yung psychosocial niya. Ibig sabihin, sa pag-iyak pala ng bata, yung simple actions natin sa mga sanggol, sa mga baby, ay malaking impact na ito sa pagbuo ng kanilang tiwala. Okay? Ng tiwala nila sa sarili nila at sa mundo, kung ang mundo ba ay safe o dapat ba silang magtiwala. Halimbawa, kapag consistent na ang bata, ang baby, infant, na umiiyak, at binigyan mo siya ng pinadede or binigyan ng gatas, no? So, nararamdaman ng bata na kapag nagugutom siya or may pangangailangan siya, may nagbibigay sa kanya. No? Kapag consistent po daw yon, nabubuo yung trust ng bata. Pero kung hindi daw, tapos at the same time daw, yung simple actions na pagkausap natin sa mga anak natin, ay may impact din pala yon. Kasi kapag ang pinapakain or pinafeed natin sila, while talking to them, kahit na alam natin, sa tingin natin, di ba, hindi natin maintindihan pa kasi baby pa lang, pero may impact daw according to the trust versus mistrust. Kasi diyan daw, nakikita ng bata na hindi lang yung pangangailangan niya yung naipoprovide. Ibig sabihin, may nagmamahal sa kanya, may nagkikare sa kanya. Kasi may naglalaan ng oras para sa kanya. So bata pa lang po siya, nagkakaroon na siya ng idea na ang kanyang mga magulang, ang tahanan niya na nagpo-provide ng pangangailangan niya ay mapagkakatiwalaan. At dito po sa child guidance noon, nababanggit din na ang tahanan daw at ang mga magulang daw, no, lalo na ang ina daw, ay ang mensahe, no, yung representation ng God. Kung ang ina at ang mga magulang na ipakita sa murang edad ng bata na sila ay mapagkakatiwalaan, mangyayari hanggang sa paglaki po nila, matatandaan nila na ang mga magulang nila ay katulad ng Panginoon na mapagkakatiwalaan din daw. Unlike na kapag kabaliktaran naman po nun ay ang madidevelop instead of trust ay fear. No? Ibig sabihin, ang bata ay takot magtiwala. So, nakakalungkot man, sabi sa Child Guidance, page 166, 2 lang daw, no, yung lugar dito sa mundo. No? Ang isa ay kapanig ng ating Panginoon, ang isa naman ay kapanig ni Satan, no? Ni Satan, no? So kapag tayo mga magulang daw ay hindi natin, Satan is now working with all his inside use, deceiving power to lead the children and youth into by and forbidden paths, no? So nakakalungkot kung tayo mga magulang ay hindi natin nagagampanan ng ating tungkulin, no? Merong gumaganap para sa atin. Yun nga lang po ay hindi po natin kapanig. No? Kundi po ay kapanig po ng labas. No? So, ang unang punto po natin ngayon, the heart is formed early. So, let us read, no? According to the 2 Timothy 3:15, the Bible tells us that Timothy from childhood knew the scriptures. No? So, ibig sabihin, dito pa lang po, in-emphasize po, childhood. No? Ibig sabihin, mula pagkabata pa lang po ni Timothy, ay tinrain na po siya sa Holy Bible and reading the Holy Scriptures. No? So, kasi naniniwala po ang mga psychologists, no, na
ang puso daw ng mga bata ay katulad ng isang clay, no? Na kaya pa nating i-mold. Pero kapag napabayaan na natin po ito at natagalan na po yung clay, matigas na po ito at hindi na po to kaya pang form into shape. So, meron pong illustration dito, no? Sabi daw, kapag yung puno daw ay gusto natin lumaki, no? Na straight, no? Kailangan pa daw, yung farmers daw, may guide pala, may ginagawa pala sila, ginaguide nila rin yung paglaki ng mga halaman. So, katulad din po ng ating mga anak, no, sa kanilang paglaki, dapat po ay tinutulungan din po natin sila, ginaguide po natin sila sa mga gagawin po nila at sa magiging decision po nila. So, ito yun, no? Ito yung usual na nangyayari sa atin, no? Na kapag ka nakikita natin na nagkakaroon ng pagkakamali or mistake ang ating mga anak, no? Sasabihin natin, maliit pa yan. Hindi pa yan naiintindihan. Hindi pa pwedeng disiplinahin, no? Meron akong ganun eh. Meron akong mga naririnig na yan. Hindi pa kasi pwedeng paluin yan. Hindi pa yan pwedeng pagsabihan kasi hindi niya pa naiintindihan. So, hindi pala pwede yun, no? Sapagkat sinasabi, pag hindi ikaw ang nagtuwid sa anak mo, no? Ibig sabihin, hinayaan natin yung kalaban ang mag-train o magtuwid sa ating anak, no? Hinayaan natin silang nagawin yung bagay na hindi dapat nilang gawin. Walang corrections walang paliwanag na mali yung ginagawa nila. So dapat daw habang maaga pa, no? Bata pa lang, kapag nakakapagsalita na yan, no? Turuan na kagad daw natin na manalangin. And then teach them to love the Bible. Nakakalungkot, no? Sino dito mga may Bible? No? So lahat tayo may Bible. So lahat ba ay ino-open natin sa ating mga tahanan? Yes, no? Kung yes, nakakatuwa, no? Kaya lang nakakalungkot, no? Meron sa atin, no? Na ang Bible ay nasa rack lang. Parang display. No? And then, teach them to respect God. No? So, habang bata pa lang dapat, ini-instill na natin sa ating mga bata na kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. At ganun din sa kanilang mga buhay. Yung simple na sasabihin natin, alam mo ba, ang mga pagkain na ito, ang trabaho na ito, ang nagpo-provide ang ating Panginoon. Kung wala sa Panginoon, wala akong ganitong trabaho. Kung hindi dahil sa Panginoon, wala kang pagkain, wala kang damit. No? So, simpleng ganyan, naaano na ng bata na, ang lahat pala ng bagay ay nanggagaling sa Panginoon, hindi pala sa aking mga magulang. Okay? Because what is planted early grows deeply. No? Sabi nga, no, kung bata pa, no, habang bata pa yan, no, lumalalim, no. Lumalalim, ibig sabihin, tumatatag, no, yung values, no. Kasi kahit saan mo yan dalhin, kung malalim yan, hindi yan makakalimutan ng ating mga anak. Okay? The second point is, the home is the first church. Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7. God says, these words shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children. No? So napansin ninyo mga kapatid, no, in-emphasize ko yung word na you, no? So sa Bible, no, binanggit ng Panginoon na ikaw, tayo, no, sa tahanan, no, dapat ang unang nagtuturo ng values sa ating mga anak at naglalapit sa ating mga anak sa Panginoon. No? Hindi sinabi na sa pastor, sa church, sa mga magulang natin, sa mga lolos at lolas, no? So hindi. Kundi sa ating mga magulang. Sa tahanan dapat natututunan ng ating mga anak kung paano magkakaroon, no, ng pananampalataya sa Panginoon. Ayan, sabi, ang mga magulang daw, no, ang gaya na banggit ko kanina, no, sila yung nagsisilbing na parang representations of God, no. Kaya nga, ang dapat nating i-goal, mga magulang, ay magkaroon tayo ng little heaven, 'di ba, dito sa earth, at ito ang ating tahanan. At tayo mga magulang dapat ay maging representation ng Panginoon, no. Sabi daw, lagi mong sasabihin, huwag kang magsinungaling, pero
Nakikita ba ng mga anak mo na ikaw ay tapat? No? Minsan pa nga na meron pang may nabasa pa ako na gusto niyang turuan. Gusto mong turuan ang anak mo maging tapat, pero pag dumating si ganito pakisabi, wala ako. No? Tapos pag nagsinungaling ang anak mo, magagalit ka. 'Di ba, no? So doon pa lang, hindi natin alam na doon pa lang sa simple act na 'yon pala is tinetrain na pala natin ang ating mga anak, no? Na magsinungaling. Instead na turuan natin sila na magsabi ng totoo. Sabi nga, tayo ang representation ng God sa ating tahanan. So taliwas ito, no? Sa character ng Panginoon. Ayan, sabi daw, children imitate their parents, no? Nakakalungkot man isipin, no? Yung paraan natin, no? Yung paraan natin ng pakikisalamuha, paraan natin ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ay sinasabi daw ay nakasalalay daw, or nakasalalay ito, or nagiging modelo ng ating mga anak. No? Kung ano daw yung ginagawa nating mga magulang, ay ginagawa rin ng ating mga anak. So sana, bilang representative, no, ng Panginoon, ay dapat yung character ng ating Panginoon ang ating makita. Actually, gusto kong i-relate ang aking sarili. Kasi, sapagkat ako ay busy, there are times, no, na kapag may nag-aaway silang magkapatid at nagpapaliwanagan kung sino yung nanguna, no, minsan may pagkakataon na sinabi ko, tumigil nga kayo dyan. No, busy ako at may ginagawa ako. No? So, tapos, di ba, kung doon pa lang pinapakita na natin na hindi tayo handang makinig, no? Or hindi natin sila kinokorek, no? So, sa hinaharap, anong mangyayari sa ating mga anak, no? Tapos, pag tinatanong ko siya sa kanya, one time tinanong ko, anak, kasi sabi ko, bakit ka galit ka na kagad kay Bakit mainitin ang ulo mo? Bakit mainitin ang ulo mo? Bakit hindi mo ba masabi yan ng kalma lang? Tapos, na-realize ko, nag-reflect ako, paano ba ako makipag-usap sa mga anak ko? So, guilty rin po ako. There are times talaga po na napapalakas po yung tono po ng aking pananalita, lalo na po kapag nabibigla po ako at pag sobrang busy, no? So, hindi po yun dapat po, no? Gaya na nabanggit ko po, children imitate their parents. Kaya po, ngayon po talaga ay pilit po namin binabalik sa aming tahanan yung practices po ng 777. Talagang kahit inaano po namin kasi doon lang po kami ay at least po marami mang kaming pagkukulang, at least madala po nila yung kahalagaan ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Yan, sabi daw, dapat daw sa ating tahanan, no? Ang tahanan, no? Gaya na nabanggit ko kanina, little heaven dapat siya. So, dapat ang prayer daw ay maging natural. So, pag sinabi nating natural, no? Ibig sabihin, no? Mula paggising pa lang, bahagi na, no? Ng ating pamumuhay sa loob ng ating tahanan. Mula paggising, turuan natin ang ating mga anak, no? Pagising, bago matulog, bago kumain, pagkatapos kumain, bago umalis, at tinuturuan ko rin po sila na pagka may exam sila, humingi sila ng karunungan sa Panginoon sapagkat ang Panginoon lang ang tanging source ng wisdom. And then the Bible is open. Ibig sabihin, hindi lang to bukas, no? Dapat nakikita sa ating tahanan, tayo mga magulang ay binabasa natin ang aklat, no? Binabasa natin ang Biblia at tinuturo natin, binabasahan din natin sila ng mga Bible stories, no? Jesus is part of daily conversation, not only on Sabbath but every day, no? So dapat ito rin to, no, maging bahagi rin po ng ating pamumuhay ito sa ating tahanan, no, na pinag-uusapan natin yung kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay, hindi lamang sa araw ng mga sa araw ng Sabbath, no, kundi lagi nating dapat nababanggit ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Meron pa ba dito sa ating mga kapatid na sa loob ng tahanan ay nababanggit pa rin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay? Amen, mga kapatid. Okay, pangatlo po ay consistency builds convictions, no? According to the Psalm 1, verse 1,
chapter 1, verse 2 to 3, it says, the righteous person meditates on God's word day and night. Na napansin niyo, mga kapatid, no, in-emphasize ko talaga yung day and night, no? Ibig sabihin, hindi lamang ang pagkakaroon, no, ng relationship, no, pakikipag-usap, pagdarasal, pag-worship sa Panginoon, ay hindi lamang kung kailan tayo at our own convenient, no? Hindi lang dahil dito lang tayo nagka-time, o kaya dahil may pagsubok tayong pinagdaraanan, no? Dapat ano man yung sitwasyon na meron sa ating tahanan, masaya man tayo, malungkot man tayo, ay dapat, no? Insist natin sa atin, no? Dapat tayong mga magulang, yan, ipakita natin na dapat day and night consistent. Ito, pinapakita, no? Occasional worship, shallow roots, no? And then daily worship, deep roots. So, ibig sabihin, kung araw-araw tayo mananalangin or araw-araw din po tayo mag-worship kasama ng ating mga anak, hindi po nila basta-basta makakalimutan yun sapagkat iyon ay bahagi na po ng kanilang pamumuhay. Okay? Ayan. Ito nakakalungkot, no? Actually, no? Sino pa dito sa family yung nakakapag-devotion pa? Di ba? Wala na. Nakakalungkot. Lahat tayo guilty, no? Sapagkat sinasabi natin, busy tayo. Tama ba, mga kapatid? Busy? Yun ang nagiging dahilan natin na tayo ay busy, kaya hindi tayo nakakapag-worship, no? Pero, sa tingin nyo, ito yung, kailan nyo nasabi na busy kayo sa pagpe-Facebook? Pero nagkaka-time. Busy kayo, no? Busy sa pag-worship. Pero hindi naman sila busy mag-Facebook. Hindi rin busy mag-YouTube at mag-TikTok. Tama ba? Meron bang guilty dito? Hindi nakakapag-worship pero may time para sa SOCMED. Meron pa ba? Okay, no? No? Nakakalungkot, no? Pero sabi daw, hindi daw dahilan yan. It's just a matter of priority. So, ibig sabihin, ang sakit. Ibig sabihin, hindi pala talaga natin priority ang devotion. Kasi kapag priority po natin yan, gagawa tayo at maghahanap tayo ng paraan upang makapag-worship tayo kasama ng ating mga anak. Okay? So, imagine nyo na lang mga kapatid, yung pagbabrush ng teeth. No? Sa palagay nyo, masasabi nyo ba na busy ako? Kailan kayo huling nag-toothbrush? Hindi naman natin pwedeng sasabihin na last week pa ako huling nag-toothbrush kasi busy ako. Hindi pwede yon, di ba mga kapatid? Bakit kaya? Siyempre, pag hindi ka nga lang nag-toothbrush ngayon di ba? Alam mo na yung magiging consequences. Ganyan din daw mga kapatid, yung spiritual neglect. Ganon din po daw yung magiging impact. No? Hindi mo pa makikita yung consequences, pero unti-unti, di mo alam, no? Yung family, yung inyong mga anak, yung values and character ng ating mga anak ay nasisira na pala. Kung gaano kahalaga ang pagtututbrush natin yung ating mga ngipin, no? Wala nakakalimot, tama ba? Kahit gaano ka-busy, magtututbrush at magtututbrush tayo, tama ba? No? So, ganun din daw. Dapat gawin din natin. No? Make it priority. Okay? Next po, application. 10 to 15 minutes, di ba? Nakapag-toothbrush ka na niyan, di ba? So, bakit hindi daw natin gawin na kahit na a short Bible verse, no? Kasama ng ating mga anak, no? At mag-reflect tayo doon sa short Bible verse. And then, yung prayer. Kaya talaga sinisikap namin itong 7-7 kahit na hindi kami nakakapag-devotion. Pero tatargetin ko talaga to na makapag-devotion kami. And then, a song. Yan actually, yung mga anak ko, gusto ko, sabi ko, mga anak ko, yan, nandyan. Sabi ko, mga anak, ba't ayaw nyo sumali sa choir? Conbrio. Tapos doon ko lang na-realize, nung ginawa ko tong aking message,
doon ko lang na-realize na hindi pala ako kumakanta sa tahanan. Paano ko mai-encourage yung anak ko na kumanta na ako na nanay, hindi kumakanta? Kaya sabi ko, habang ginagawa ko tong mensahe na to, parang lahat yata tinatamaan ako. So kayo mga kapatid, no, kung ano yung gusto ninyo sa mga anak na ninyo, no, kung gusto ninyo silang magbahagi dito, no, sa mga gawain ng Panginoon, dapat ipakita ninyo sa mga anak ninyo. No, kasi sabi nga, nabanggit kanina, nakakapagbigay ka ng sermon, may ibibigay mo, pero mas magiging effective kung yung message ay nakikita. Kung yung sinasabi mo ay nakikita ng inyong mga anak. Kaya nga, kahit, kahit na may time, no? Sabi ko, pagka binibigay sa akin yung ganitong tungkulin, hindi po talaga ako makatanggi. Actually, kahit nang inoffer po yung LE, ang unang tanong ko po, ano po ang duties and responsibility ng LE? Hindi ko po kagad tinanggihan sapagkat nakikita ko po, ito po ay gawain ng Panginoon at ito po ay meron siyang ano sa akin, no? May dahilan kung bakit ako nilagay at the same time at gusto ko rin ipakita sa aking mga anak, no, na ang gawain ng Panginoon ay hindi tinatanggihan. Tinatanggap ito ng buong puso. Kaya sabi daw, yung consistency builds something powerful in the heart of a child. Yan. So dapat maging consistent talaga po, no? Yung mga bagay na ito sapagkat mas magiging powerful po yung impact nito sa ating mga anak. Okay? Ika-4 na po, your influence is greater than you think. So let us reflect on the 2 Bible characters, si Eli and Hannah, no? So halos lahat po tayo familiar kay Eli, no? No, isa siyang priest. Saka sa nakakalungkot, no, kahit po siya ay may tungkulin, no, at gumaganap, no, ng gawain ng Panginoon, meron po siyang nakalimutan, no, ang tungkulin niya sa kanyang tahanan. So hindi po yan panukala ng Panginoon na tayo ay maglingkod. Pero mapapabayaan naman natin ang ating tungkulin sa ating pamilya. So dapat po tayo bilang mga kapatid, bilang mga inatasan, no, mga disciples, hindi lang po ibang tao po ang ating dapat na dapat nating gawing disipulo. Unang-una po ang ating tahanan, ang ating mga anak, at ang ating miyembro ng ating mga pamilya. At kay Hannah naman, no, nakita na natin, no, na dahil sa kanya, no, talagang dinedicate niya ang anak niya. Kaya si Samuel ay naging propeta. Yan, tagapagdala ng mensahe ng ating Panginoon. So, ang katotohanan, no, nakakalungkot sa trabaho. No, sa trabaho. May mataas tayong posisyon na hinahawakan. Na pinagkakatiwalaan tayo ng mga tungkulin, no? No? Maaaring maging successful tayo kung ano man yung career na meron tayo, no? At pwede rin na respected tayo sa church, no? But, kung ang tahanan ay mapapabayaan, the foundation is weak. Ano pa yan? Ano pa yan, no? Ano yung magiging silbi niyan? Kung ang tahanan natin ay mapapabayaan din. At the end of the day, uuwi ka sa tahanan mo at makikita mo at yun. No? Okay? So, sabi, may parent daw nagsabi, bakit daw nagkaganon ang aking mga anak? No? Ang dapat na tanong ay, ano ba? What direction did they see you walking every day? So ano ba ang nakikita ng inyong mga anak sa inyo araw-araw sa loob ng inyong tahanan? Because children follow not your instructions, but your example. No? So nakikita po natin, hindi po yung sinasabi natin, no, ang may impact sa ating mga anak, kundi kung ano po yung pinapakita nating halimbawa sa ating mga anak. Dahil kung ano po yung habits natin ay magiging habits ng ating mga anak. Kung nakikita tayo na lagi nagdarasal, kung nakikita tayo na laging nagbabasa ng Biblia, magiging habit din po ito ng ating mga anak. Kung ang priority natin ay magbasa ng Biblia at ang Panginoon, magiging priority din po ng ating mga anak ang pagsamba at ang pagbasa ng Biblia. Yan, kung ano yung relationship natin sa Panginoon, ganun din po ang magiging relationship
no, ng ating mga anak sa Panginoon. Ipanalangin natin, no, na magkaroon ng personal na relationship ang ating mga anak, no? Hindi lang sa nakikita nila na meron tayong connection sa Panginoon, dapat din ma-experience ng ating mga anak kung gaano kabuti ng Panginoon sa ating buhay at lalo na sa kanilang buhay. Number 5, last na po mga kapatid, it's not about perfection, it's about direction. So ibig sabihin, no? Ibig sabihin, wala naman talagang perfect. Hindi tumitingin ang Panginoon, no? Kung tayo ay perfect, no? So, sabi daw, ayan, sa Lamentations 3:22-33, His mercies are new every morning. So, ibig sabihin, Panginoon, bawat umaga, bawat araw na sisikat may pag-asa pa, hindi pa huli ang lahat. No? Hindi pa huli ang lahat sa ating mga magulang, no? Upang hubugin natin, no? Ilapit natin ang ating mga anak sa Panginoon. Okay? So, ito, no? Ito yung madalas natin na-experience, no? Na kapag minsan may pagkakataon pa no? Na pinakita ko naman sa inyo kung ano yung dapat ninyong gawin. Bakit kaya? Bakit kaya? No? Ako actually na-experience ko na to. Na naitanong ko na, ano ba yung pagkukulang ko? Saan ba ako nagkulang? Yon, no? So, pero sabi nga, na nagbanggit, no, sa Lamentations, no, hindi pa huli ang lahat, no? Hindi pa huli ang lahat. Mayroon pa rin pag-asa habang sumisikat ang araw, ang Panginoon, ang awa at biyaya ng Panginoon ay magpapatuloy. Ayan, gaya na nabanggit ko po, hindi pa huli ang lahat. Sa ating mga tahanan, sikapin po natin, no, na itatag muli, na magkaroon uli, no, ng little altar, no, sa ating mga tahanan. I-restore natin ngayon, no, na maging sentro ang ating family at Christ-centered ang ating tahanan. At nawa, no, mga kapatid, magsimula sa araw na ito, pagkatapos ng aking mensahe, mga kapatid, no, kahit na yung mga nakaraan, no? Gaya na banggit natin, no? Hindi tumitingin ang Panginoon sa ating mga pagkukulang o sa ating nakaraan, no? So ang mahalaga, nandiyan ang Panginoon na magbibigay sa atin ng pag-asa at patatagin ang ating pamilya. Nandiyan, ang kailangan niya lang ay yung ating willing heart at nawa lahat tayo mga kapatid ay magkaroon ulit ng manumbalik, no? Ibalik natin yung na kung saan si Jesus ang sentro ng ating tahanan. Nais ko po mga kapatid na mag-iwan, no, na mga katanungan sa aking pagtatapos. Nais ko mag-iwan ng mga katanungan na i-reflect natin ito, natin mga magulang, no? Si Jesus Christ ba ay bahagi pa rin ng ating tahanan? Bahagi pa rin ba siya ng ating conversation sa ating mga anak? Nakikita ba yung karakter natin? Na karakter ng Panginoon sa atin? Ayan, nakikita ba ako ng aking mga anak na nananalangin o nakikipag-ugnayan sa Panginoon? At nakikita ba ng aking mga anak na ako ay nagtitiwala sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok ng buhay? Because shaping your young heart is not just about this, it is about eternity. Sapagkat hindi lang ito ay paghubog upang maging matagumpay sila sa hinaharap, kundi ito ay panlangit, mga kapatid, sapagkat ang mundo na ito ay temporal lamang. Mas naisin po natin na pang-eternal yung ating goal para sa ating anak, kundi magkaroon sila ng goal na makarating din at makasama natin sa bayan ng langit, sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Walang kasing sarap kung ang buong pamilya po natin ay makikita natin na magsasalubong sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Ito lamang po ang aking mensahe at maraming salamat mga kapatid. Happy Sabbath po. In response to the message we heard, let us sing Savior Like a Shepherd, hymn number 545.
545. Savior, like a shepherd, lead us. Much we need thy tenderest care. In thy presence, Petrus, feed us. For our use, thy folds prepare. Blessed Jesus, thou hast brought us nigh we are. Blessed Jesus, thou hast brought us thine we are. We are thine, do thou befriend us, be the guardian of our way. Lead us with the gadget in us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, hear us when we pray. Blessed Jesus, hear us when we pray. Thou hast promised to receive us, poor and sinful though we be. Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and power free. Blessed Jesus, we will early turn to thee. Blessed Jesus, we will early turn to thee. O dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilan kabutihan. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa mensahe na pinagkaloob po ninyo. Nawa po maging consistent po ang bawat isa Panginoon na mag-worship, Panginoon, na sana, Panginoon, tulungan ang bawat mga magulang, Panginoon, na hubugin ang mga puso ng kanilang mga anak para kay Jesus, Panginoon, upang lumaki po ang mga bata, ang mga kabataan, Panginoon, na may personal na relationship sa inyo, Panginoon, upang sila po ay maging mabubuti. Hindi lamang po sa kanilang tahanan, Panginoon, maging po sa komunidad, Panginoon. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus lives? Are you living by God's word and by his power? By his grace, my friend, let us hold fast to the end, till we see our Savior come again. Mga tanda ay nagsasabi, Jesus muling darating. Sala at lumbay ay papawiin, anak niya ay kukunin. Kaligtasan ba'y iyong ipinababatid? Salita ng Diyos ikinabubuhay. Sa biyaya niya, manghawak hanggang wakas. Si Jesus kay lapit nang dumating. Happy Sabbath!